guys, sa video na to malalaman mo kung paano mag boot sa ginawa nating USB flash drive ng nakaraang video. So gumawa tayo ng Windows 11. So pagka inopen mo yung laptop at BIOS yung lumabas, pag Asus laptop ganito yung BIOS. So pag wala kang makita ditong boot priority at dito sa SATA si storage, ibig sabihin 100% sira yung SSD mo, or pag pinalitan mo na ng bagong SSD di talaga binasa, ibig sabihin sa motherboard na baka sira, baka may sorted lang dun sa power rail nung 5 volts na papuntang SSD. So depende, pa-check nyo sa legit na technician. So ang pag-boot niyan is salpak mo lang to, salpak mo yung SSD na bago, automatic magbo-boot siya dito. So kasi wala siyang boot priority. Ang unang kasing gagawin pag i-press mo yung power button, nahanapin niya tong boot priority niya. Pag wala siyang makita, i-boot niya tong USB. So ganun lang, ipa-power off mo, salpak yung SSD, pero tanggalin mo muna yung battery, saka may salpak yung SSD. Tapos pag open mo, pagka bago mo i-open, salpak mo tong USB. So ganun din sa Dell, pag ganito na lumabas, ibig sabihin hindi na nadedetect talaga yung SSD mo. So sabihin sira talaga yung SSD mo, so need na palitan. Pag blue screen naman, may percent pa na baka maayos pa yung SSD mo, may nasira lang sa software ng Windows 11 kaya nagbo-blue screen. So may pag-asa pa yun, pero sa need na talaga palitan yun. Pag nag-blue screen, minsan may partition kasi sa SSD na alanganin na, kaya need din palitan. Kasi pagka hindi mo pinalitan, yung parang pinalit mo, sayang yung files mo. So yun lang. So ito yung scenario na to pagka walang Windows 11 na naka-install. So sa next is may Windows 11. So ayan, patay yung laptop. So open natin. Ang mangyayari niyan, automatic magbo-boot siya, hindi mo na kailangan pumunta ng BIOS para i-set yung priority niya. Automatic magbo-boot siya ng USB. Yo, ganito lang mag-boot niya. Yan, so na-open na siya. So automatic pupunta yan ng Windows 11 sa USB bootable. Ayun na siya. O, di ba? So di mo na kailangan pumunta ng BIOS. Pagka walang OS, pagka bagong SSD nilagay mo, wala siyang Windows na nakasalpak, naka-install sa SSD, automatic yan sa USB siya magbo-boot. So pwede mo na siya ngayon install sa SSD mong bago. Yan. Ayan, pwede mo na siya, pwede na to install. Yan. So next is kapag ka may magre-reformat ka ng laptop, blue screen, nasa loob ka pa ng Windows, gusto mo i-reformat yung laptop, ganito lang. So ayan guys, ito yung pangalawa na paano i-boot yung USB para mag-install ka ng Windows 11. So halimbawa, nakakapasok ka pa sa Windows 11 sa loob, ayan, nakakalagin ka. So minsan kasi pag nag-blue screen, pag na-start mo, babalik ka ulit. Pero hindi ibig sabihin yun, ayos na yun. So ibig sabihin, pasira na yung SSD mo, hindi na siya tanggalin or i-reformat yung SSD mo. May gusto mo lang i-reformat, press install. Kasi nga ganun nga, parang may program lang na compromise sa system mo, gusto mo siya i-reformat. So ganito lang, salpak mo yung USB, and then dapat makikita mo siya dito. Yan. So kung nasa loob ka ng Windows 11, ganito lang gawin mo. Ang iba kasi minsan nire-restart, tapos pipindutin na yung key. So ito, tuturo ko. Pag nasa loob ka ng Windows 11, hindi pa kailangan i-restart. So punta ka lang ng settings at system, and then recovery. Ayan, recovery, click mo yan. Tapos advanced startup, then start now.
Start now, tapos start now. Ito ay ano lang naman to, kung gusto mo lang i-reformat yung laptop mo dahil yun nga may nabura na sa system kaya naglolo ko, minsan nag-boost ko yun. Siya na hindi yan lalabas kasi ano yun eh, naka triple boot kasi ako, may boot ano siya na ano, yung boot na yun is pang ano, pang Chrome OS. So ayan, so, ayan. Yun yung lalabas kapag pinut mo yan. So piliin mo lang tong ano, pwedeng use a device. Pag nag-boot ka sa USB, pwede din troubleshoot pag gusto mo pumunta sa BIOS. So punta mo na lang tayong BIOS para ano. Tapos advanced option, then ito UEFI firmware settings, start. Yan, so nasa BIOS na tayo. So kanina may kita mo wala siyang hard disk dito, di ba? Wala siyang binasang hard disk dahil nga baka sira na yung SD mo, hindi na napalitan. At ito yung mga boot priority niya. So ang gagawin mo lang, itong USB natin, nakikita mo USB, i-drag mo lang siya pataas. I-drag mo lang siya sa Windows. Yan. Sa taas ng mouse. So yun yung magiging unang-una niyang i-boot pag yung nasa taas. Kanina kasi nasa baba. So ito yung Windows Manager, pangalawa lang siya. Ito yung muna. Yun yung sa Chrome OS ko. So ito na USB. Ayan na, sa taas na. So pag na-restart mo yan, restart natin. Pag in-exit and save mo yan, yan. Okay. Save and okay. So sa USB na tayo yung magbo-boot. Yan. Loading na yung Windows. So ayan, pwede ka na mag-install ng Windows 11 sa ano, mag-reformat. Ayan na yan. So next is yung ano na naman, yung pag ni-restart, pipindutin mo yung key. Ayan, so i-restart ko to. Ayan, quit natin, tapos bigla kong pipindutin tong F2. Pagka Asus kasi F2 or delete. So depende yan sa model, sa ano ng laptop, Asus, Dell, depende. Ilalagay ko na sa description yung ano, mga dapat pindutin kung anong ano unit yung ano mo. So start, tapos pindutin mo lang yung F2. Pupunta ka ng BIOS niyan. So ayan, so pupunta ka ng BIOS, di ba? So ganun lang, pinakalas na ano, gustong punta ng BIOS. So ayan, ibubot mo, yun yung para sa ano, pag i-start mo, pipitundit mo lang yung ano. So ayan na, may boot priority siya. So hanggang dyan lang. Next video natin is paano na-install yung Windows 11 sa laptop. Ito is paano mag-boot ng USB sa laptop. So yun lang, thank you.